Manalangin, opo, dakilan, mapagpala, mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkagalit, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po, aming beloved noble evangelist, Will de Almeida, end time prophet, Lord God, maraming pong salamat sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na sigit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, kasala kabaga mo kami patawarin, lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi, mga lapay, ikaw po maglagay, mga taga dapat bigkasin, buksang pangunawa, kaisipan ng bawat napakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Wala tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpurit, pasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved noble evangelist, Will de Almeida, the end time prophet of our loving God, ganyan po sa ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi po natin malilimutan ang kanilang mga turot aral na iniwan sa atin. Ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. At tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng isang bagong taon, ay ang ating topic, The Best Offer. The best offer ang pinakamahusay na alok, mga minamahal. Sabihin natin, pinakamahusay na paanyaya. Basahin natin ating teksto. Kindly sa ating beloved Bible readers. Dito po sa Mateo 28, talatay 33, ganito po ang pagkasulat. Onse 28. At Jeremiah 33, talatang 3. At huwag kayong mga takot sa sipatay sa katawan. Datapat hindi 11:28, beloved brother nato. Dito po sa Mateo, Nakalagay na doon sa 11:28, monitor natin kanina. ganito po ang pagkasulat. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng papagal, at nabigatan lupa, at kayo'y aking papaghingain. Dito sa Jeremias 33, talatay 3, ganito rin po ang pagkasulat. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng madakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Amen. Lahat ng ating Bible readers, i-check nyo yung mga versikulo nyo para pagbasa nyo kung ano yung sinabi ko, nakalagay sa bulletin, yun ang babasahin nyo. Hindi kayo naghahagilap ng binabasa nyo. Binigyan ko kayo ng babasahin, yun ang babasahin nyo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. The best offer o pinakamahusay na alok, sabihin natin, pinakamahusay na paanyaya, mga minamahal. Ngayon, napakaraming paanyaya, hindi ba? Kung saan-saan tayo iniimbitahan, kung ano-ano ang ating inaalok sa atin. Kaya nakakahabag isipin, nakakalungkot isipin, isa nating kababayan, inalok, magtrabaho sa ibang bansa, mga minamahal. Ito lang, yung controversial ngayon, mga minamahal, at doon ay binawian siya ng buhay dahil minatrato ng kanyang amo. Kahapon, binalik yung kanyang bangkay, pagbukas ng pamilya, mga minamahal, hindi pala yun yung kanilang anak na namatay. Ibang lahi ang ipinadala, mga minamahal. Di ba? Kung napanood niya sa balita natin, mga minamahal. Kaya sa sanlibutan, maraming offer, maraming alok, mga minamahal. Maging ang ating mahal na Panginoon na siya'y magkatawang tao during His earthly ministry, si Satanas mismo ang nag-alok sa kanya. Sinabi ni Satanas, tignan mo ang kayamanan ng daigdig na ito. Ibibigay ko sa iyo yan kung ako ay iyong sasambahin. Pero yung alok na yon, mga minamahal, tinanggihan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi niya, nasusulat din naman, isa lamang ang dapat sambahin, ang Panginoong Diyos. Nagamit niya ang tamang salita, kaya iniwan siya ni Satanas, mga minamahal. Yung nanay ko, matapos niyang mabautismuhan sa Amoranto, mga minamahal, yung nanay ko, mag-uusig ko yun.
3 taon, mga minamahal, bago siya pumuntang mag-isa sa Amoranto. Nung ako'y masave, at nakita niyang gumaling ang aking karamdamang ketong, at nakita niyang ang bawat isa sa amin, yung aking mga kapatid, yung aking tatay, nadala ko sa gawain, na bautismohan sa pangalan ng Malapenor, sinampal ako ng nanay ko, pinalayas ako sa bahay namin, mga minamahal. Subalit palagi kong ipinapanalangin. Pagkatapos ng 3 taon, siya mismo mag-isa pumunta sa Amoranto, nagpabautismo siya sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ng bautismo, mga minamahal, na naginip siya. Ano ang kanyang panaginip, mga minamahal? Si Satanas lumapit sa kanya. Wala namang sungay, walang pangil. Isang napakagandang lalaki. Ang sabi sa kanya sa panaginip niya, huwag ka nang babalik sa pinuntahan mo. Ito ang kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Offer ni Satanas yun, alok, mga minamahal. Nang ibig sabihin, huwag na siya maglingkod sa Panginoon. Sa anumang paraan, kaya siyang payamanin ni Satanas. Bagong bautismo ang nanay ko. Pero napapakinggan niya, mga minamahal, yung pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord, at pag-cast out. Kaya sabi niya, cast out! Satanas, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sa panaginip niya yun, ha? Sa panaginip niya yun, nakita niya kung paano si Satanas tinangay ng malakas na hangin lumampas sa aming pader. Kinuwento niya yun sa akin, mga minamahal. Kaya sa sanlibutan, maraming offer, maraming alok, pero walang katiyakan kung ano ang mangyayari sa iyo. Kaya isang magandang halimbawa, yung sinasabi ko sa inyo, kababayan natin, inalok siya, magtrabaho sa ibang bansa, minaltrato ng amo, kahapon, binalik ang bangkay, ang problema sa kabaong, ibang lahi ang nakalagay sa kabaong. Sabi ng pamilya, hindi yan ang aming anak. Nakita nila hindi pala Pilipino yung nakalagay sa kabaong. Hindi ba masakit sa damdamin? Maraming alok sa sanlibutan na magliligaw sa iyo sa katotohanan. Maraming alok sa sanlibutan na mag-aalis sa iyo sa mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon. Pero ang ating mahal na Panginoon, meron siyang best offer. Ano ang inaalok ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi niya, magsiparito kayo sa akin. Yan ang alok ng mahal na Panginoon. Come unto me. Lumapit kayo sa akin. Magsiparito kayo sa akin. Pag lumapit ka sa mahal na Panginoon, sabi niya, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Yun ang alok ng ating Diyos. May kasiguraduhan na ikaw ay magpapahinga. Pagod na pagod ka sa buhay mo. Wasak ang iyong pamilya. Lasenggero ang asawa mo. Babaero ang asawa mo. Pasaway lahat ang anak mo. Pero inaalo ka ng mahal na Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ng kapahingahan. Pagod na pagod ka na sa karamdaman mo. Kagaya ko noon, 2 taon. Isip mo, 2 taon ang nakakapit sa katawan ko. Ketong. Pagod na pagod ako sa aking katawan, mga minamahal. Nag-iisip at nangangarap ng kagalingan, nung pala wala akong pag-asa, sabi ng doktor, kailangang itapon sa leprosaryo. Kaya naman ang tanging wakas o ang tanging sagot sa huli kong wakas, uminom ng lasot at magpakamatay. Datapwat, ang ating mahal na Panginoon ay tinawag ako, inalok sa akin ng kapahingahan, totoo namang nagpahinga ako. Sa loob ng almost 36 years, mga minamahal, ang ketong na umalis, kailanman, by faith, hanggang rapture, hindi na bumalik sa aking katawan. Nasa kahirapan ka ngayon, may problema ka sa pinansyal, parang ang problema mo, walang kalutasan. Inaalok ka ng mahal na Panginoon, the best offer. Gustong ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon, gusto kanyang pagpahingahin. Kaya niligyan natin ng supporting verse, ang sabi ng ating nabasa, tumawag ka sa akin. Inaalok ka ng mahal na Panginoon, pinakamahusay na alok, lumapit ka sa Diyos. Paglapit mo sa Diyos, huwag ka na umasa sa iba. Yung Diyos na nilapitan mo, na nag-alok sa iyo ng pinakamahusay na alok, nagbigay sa iyo ng best offer, siya na ngayon ang tawagan mo. Kaya sabi ng ating nabasa, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na mahirap na hindi mo nangalalaman. Diyan ka ngayon magkakaroon ng kapahingahan.
Lumapit ka sa Diyos, bibigyan ka ng kapahingahan, tumawag ka sa Panginoon. Ang sabi, pagtawag mo sa Panginoon, 100% sinasabi ng mahal na Panginoon, pagtawag mo, mismo ang Diyos ang sasagot sa iyo. Ang ipakikita niya, kalutasan ng problema mo, bagay na hindi mo pa nakikita. Kagalingan ng karamdaman mo, bagay na inaasam mo. Kabuuan ng iyong pamilya, bagay na pangarap mo. At ang lahat ng pangailangan mo, bagay na hinihingi mo sa mahal na Panginoon, ipagkakaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Pero kung opera ka sa libutan, doon tayo sa ibang bansa, tama naman. Lalo na ngayon, mga minamahal, 36 countries ang nag-offer ng free visa. Kaya natin tinalakay ito, mga minamahal. Free visa. Ang gagawin lang naman ng mga Pilipino, free visa. Pumunta ka ron, doon ka na bibigyan ng visa. Parang Hong Kong. Wala kang visa. Pag sinabing free visa, wala kang embassy pupuntahan. Pumunta ka sa bansa na gusto mo, at doon ka na nabibigyan ng visa. May 2 weeks na visa, may 30 days na visa, may 60 days na visa, may 90 days na visa. O pag nandun ka na, maghanap ka ng trabaho mo. Sabi mo, ito magandang alok. Ang tanong, mapapanatili mo ba ang kalusugan ng iyong katawan? O nung nasa Canada kami, mga minamahal, meron doon kawawa. Bakit? 25 taon nagtrabaho sa Canada. Dahil trabaho siya ng trabaho, padala ng pera sa labas niya, mga minamahal. Nagmamadali siyang kumain, ang pagkain niya lang palagi, noodles, nakalagay sa microwave, mga minamahal. Yun lang. Bigla niyang natuklasan ang kanyang sarili, mga minamahal, meron pala siyang cancer. Sa madaling salita, yung inipon niya sa loob ng 25 years, naubos niya sa pagpapagamot. Ang kanyang bangkay, dinala sa Pilipinas, panlibing ay wala pa. Bakit? Kasi yung pinadadala pala sa labas niya, hindi naman sinunod lahat ng inutos niya. Pagpapadala niya, yung labas niya, punta sa Jollibee, pasyal dito, pasyal doon, punta sa Boracay. Kasi inaasahan nila habang buhay yung kanilang loved ones na tumanggap ng offer sa Canada ay habang buhay silang susuportahan. Isang araw, nagulat lahat sila. Bakit? Bangkay nang ibinalik sa kanila. Sinalubong nila sa airport. Offer sa sanlibutan, walang kasiguraduhan. Pero ang offer, ang alok ng ating mahal na Panginoon sa buhay mo, pag tinanggap mo ngayon, tumawag ka sa mahal na Panginoon, ngayon, magaganap ang alok ng ating mahal na Panginoon. Kaya meron sinasabing Christ voice. Christ voice, ang ibig sabihin, boses ni Kristo. Anong iyo ngayong tatanggapin? Ito ang magandang alok. Punta ako sa ibang bansa, hindi boses ni Kristo yan. Ang dapat nating pakinggan yung boses ng ating mahal na Panginoon. Kaya may sinasabing Christ voice. Pag Diyos ang nagsalita at pinakinggan mo at sinunod mo, sigurado, kahit saan ka pumunta, may pagtatagumpay na tatanggapin ka sapagkat ang napakinggan mo ay boses ng ating mahal na Panginoon. Basa. Ito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang bersikulo po ay 27 hanggang 28. Inirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat pumalakpak. Yung tatanggap ng pinakamahusay na alok ng ating mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Yung nakikinig sa boses ng Diyos, magsabi ng Amen. Christ voice. Anong sabi ng ating nabasa? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Pagtupa ka pala ng Diyos at ang pastor mo, ang ating mahal na Panginoon, ang dinidinig mo, hindi ang inaalok ng kaibigan mo, hindi ang inaalok ng kakilala mo, hindi ang inaalok ng agency, sinamahan ka ng kaibigan mo. Maging ang peres mo, kung mali ang inaalok sa'yo, pag alis mo sa presensya ng Diyos, wag mong pakinggan. Ang pakinggan mo, ang tinig ng ating mahal na Panginoon.
Sabi ng ating nabasa, pinakikinggan ng aking tupang aking tinig. Pag pinakinggan pala natin ang tinig ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, ang Diyos sa langit, ang makapangyarihang Diyos, siya ang ating pastor. Siya ang ating shepherd, pangalaga sa atin. Tayo ay tupa ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, dininig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Pag pinakikinggan mo ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang sabi, tupa ka na ng Diyos, nakikilala ka pa ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, 28, dahil nakilala ka ng Diyos, dininig mo kanyang tinig, ikaw ay tupa ng Diyos. Sabi ng 28, sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. So pag pinakinggan mo ang tinig ng Diyos, meron kang assurance sa buhay mo. Dahil tupa ka ng Diyos, ang sabi, pinakinggan mo ang tinig ng Diyos, kilala ka ng Diyos, ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon, walang hanggang buhay. Meron kang walang hanggang buhay. Meron ka ng buhay na masagana sa daigdig na ito, meron ka pang buhay sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing walang hanggang buhay na meron ka ibibigay ng mahal na Panginoon kapag dininig mo ang kanyang tinig. Sabi ng last phrase, sila'y hindi malilipol. Hindi ka malilipol. Walang kapangyarihan sa iyo si Satanas. Walang kapangyarihan sa iyo ang pagsubok. Walang kapangyarihan sa iyo ang problema. Walang kapangyarihan sa iyo ang kahirapan dahil ang pangako ng Diyos, ikaw ay hindi malilipol dahil tupa ka ng Diyos na nakikinig sa kanyang salita, ang meron ka ay walang hanggang buhay. Ituloy natin ang basa, ang sabi, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Walang makapag-aalis sa iyo sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, maging ang tabak, maging ang kapangyarihan, sa kaitaasan, sa kadaliman, maging ang mga anghel, ang mga pamunuan, ay hindi magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na sa atin ay umibig. Walang magagawa sa si Satanas nakamukmok, nakasubsob sa kainitan ng impyerno. Hindi kanya kayang agawin sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Dahil dininig mo ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Tandaan niyo yung versikulo na yan. John chapter 10, verse 27 and 28, lagi niyong babasahin yan. Pag merong inaalok sa inyo kung ano-anong alok, basahin niyo yan, mga minamahal. Basahin niyo na kapag tinanggap niyo ang alok ng Diyos, sasabihin mo sa sarili mo, aba, hindi ko pakikinggan ito. Ang pakikinggan ko ang tinig ng Diyos. Dahil pag pinakinggan ko ang tinig ng Diyos, ako ay tupa ng Diyos ang aking pastor. Pag pinagyan ko ang tinig ng Diyos, meron akong walang hanggang buhay, ako'y hindi malilipol, at walang sino mang makakaagaw sa akin sa kamay ng aking Diyos na nagbigay ng alok sa akin. Kaya palagi niyong maaalala. Kaya pag pinakinggan natin ang tinig ng Diyos, mga minamahal, ang kailangan natin ay yung sinasabing heart of service. Heart of service, ang ibig sabihin, puso ng paglilingkod. Hindi pwedeng sabihin natin, oh, mahal pa yun, tinanggap ko ng alok mo. Pinakikinggan ko ang iyong tinig. Ang tanong, meron ka bang puso ng paglilingkod? Ang puso mo ba ay taus-pusong naglilingkod sa mahal na Panginoon? O gusto mo lang ng kapahingahan? Gusto mo lang maging tupa ng Diyos, pero ayaw mo namang maglingkod ng taos sa puso mo. Kaya may sinasabing heart of service o puso ng paglilingkod. Dapat ang paglilingkod natin nasa puso natin. Hindi tayo basta-basta naging Kristiyano lamang. O ganyan. Binigay ko na ang bersikulo. Binabasa na ron, pagbasa mali pa. Wala sa puso. Ano kaya inisip nila? Baka inisip nila yung breaking mamaya. Hindi ba? Kasi pag nasa puso mo yung ginagawa mo, kahit magbalay-balengtong ka pa, hindi mawawala yan kasi nasa puso mo. Nasa puso mo yan dahil ang alok ng Diyos ang tinanggap mo. Baka naman may nag-alok sa kanila sa sanlibutan. Siguro sabi, Brad, mamaya baka tapos ng service. Hindi naman tayo makita ni Brother Louie. Lalabas tayo, mamamasyal tayo doon.
Baka yun na nasa isip, kaya mali-mali ang binabasa. Pinaghirapan ko ng isulat yan. Inilagay pa natin sa monitor, mali pa rin ang basa. O wala sa puso. Hindi ba? O ganun din sa inyo. Hindi ba? Kanina pa natin nadaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ngayon, salita na ng Diyos. Pag wala ang puso nyo rito, wala kayong tatanggapin. Pag uwi nyo, empty pa rin. Pero pag ang puso nyo nasa mahal na Panginoon, ang paglilingkod nyo sa Diyos nasa puso, uuwi kayong revive. Tanggap nyo ang pangakong kapahingahan ng ating mahal na Panginoon. Heart of service, basa. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 1, ang talatay 74. Na ipagkaloob sa atin na yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, Ituloy sa 75, Brother Junet. Pakidagdag yung 75 yan. 75 ng Lucas. Sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talatay 7 at 8. Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito palang sinasabing heart of service o puso ng paglilingkod. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, yamang sa atin ay pinagkaloob na tayo'y maligtas sa kamay ng kaaway. Dahil nga tinanggap natin ang alok ng Diyos, pinakinggan natin ang tinig ng mahal na Panginoon, ang sabi, ano ang meron tayo? Ang pagkaligtas natin sa kamay ng kaaway. Ibig sabihin, 100% ligtas ka na sa kamay ng kaaway. Walang magagawa ang kaaway sa iyo, kaya iiwanan ka ng kaaway dahil alam niyang wala siyang magagawa sa iyo at ikaw ay kawan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyang may protection ka na galing sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, sinasabing puso ng paglilingkod o heart of service, dapat alam mo na ikaw ay napalaya na at naligtas sa kamay ng kaaway. Dahil naligtas ka na, ang sabi, paglingkuran mo ang Panginoon nang walang takot, sa kabanalan, sa katwiran, sa harap niya, lahat ng ating mga araw. Yung palang sinasabing heart of service, kung paglilingkuran mo rin lang ang Diyos, paglingkuran mo siya ng walang takot. Hindi yung takot na takot kang mabuhay sa katwiran. Takot na takot kang mabuhay sa kabanalan. Takot na takot kang mabuhay sa tinatawag na takot, mga minamahal. Kaya natatakot ka, baka usigin ka. Pag nabuhay ka na may kabanalan, baka tawagin kang losyang. Hindi ba? Alam niyo sa ibang fellowship kung bakit walang moving ng Holy Spirit? Kasi pag dano nila sa bahay-sambahan, mga minamahal, yung kanilang eyebrow, di ba meron tayong eyebrow? Saan nakalagay ang eyebrow? Yung ba yung kilay? Tama ba yun? O, eyebrow. Sa kanila, kaya walang kapuspusan ng Holy Spirit, yung kilay nila, dinuduktungan. Di ba? Kaya meron silang tinatawag na extension. O, yung kanilang mga pisngi, pinapupula ng make-up. Yung kanilang mga labi, pinapupula ng lipstick. Eh tayo, wala tayo niyan. Mag-fasting ka ng 3 araw. Pag-break mo, pula ang pisngi mo, pula ang lips mo. Bakit? Kasi nasa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Yung anointing ng Diyos nasa iyo. Hindi ba ganyan ang nangyari kay Daniel? Yung mga kasama niya, pinakain ng pagkain ng hari, pinainom ng alak ng hari, si Daniel nag-fasting. Kakain lang siya, mga minamahal, pag mag-break na siya, ang breaking niya, tubig at saka gulay na nilaga. Walang magic sarap. Yun lang. Kaya nung sila'y testingin, sabi ng banal na kasulatan, dahil na kay Daniel, ang marilag na Espiritu ng Diyos, ang sabi, ang pisngi niya pula, ang labi niya pula, nasa kanya ang karunungang nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa atin, may kapuspusan ng Holy Spirit. Hindi ka matatakot umiyak, baka matanggal ang doktor ng kilay. Hindi ka matatakot umiyak,
Pag-agos ng luha sa iyong mata, baka daanan yung make-up mo, magkaroon ngayon ng daanan ng tubig. Hindi ka rin natatakot umiyak, baka mawala yung iyong lipstick. Kung ano ang itsura mong pumunta rito, ganyan kang haharap sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, nasa katwiran ka, nasa kabanalan ka, wala kang takot. Gawin mo ang kalooban ng Diyos sa lahat ng araw ng iyong buhay, sinasabing heart of service. Kaya pag sinabing puso ng paglilingkod, ang puso mo nasa Diyos, araw at gabi. Sabi ng ating beloved evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, araw at gabi, sa bawat sandali ng iyong buhay, nakipag-ugnayan ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa salibutan, pag nagulat, ano sinasabi? Ay, kabayo, nagulat. Ang Kristiyano pag nagulat, hallelujah, praise the Lord. Kasi yun ang laman ng ating isip. Hindi ba? Eh kung wala sa iyo, wala sa puso mo paglilingkod sa Diyos, pag nagulat ka, ang sigaw mo, ay kabayo. Hindi ba? Sino ba sumisigaw sa inyong ganon? Mamaya susubukan natin gulatin kayo. Paglabas nyo dyan, titignan natin kung sinong merong heart of service. Di ba magkakamag-anak kayo? Meron ba nagsasabi sa bahay nyo, ay kabayo? Wala? Hindi kayo nagsisinungaling, ha? Sigurado kayo. Ano sinisigaw nyo pag nagulat kayo? Ano sinisigaw nyo? Sigurado kayo, ha? Sabi ng mga Ilocano, ulbog. Sino Ilocano? Ay, Ilocano, ulbog. Ibig sabihin, sinungaling. Eh, sabi ng Ilocano yun, eh. Di ba? Dahil meron tayong heart of service, ang laman ng puso natin, araw at gabi, 24 hours, walang ibang ating mahal na Panginoon. Kaya kahit magulat ka pa, ang isisigaw mo pa rin ay pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang puso mo ay nasa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin sinasabing heart of service o puso ng paglilingkod, wala tayong takot na mumuhay sa kabanalan, sa katwiran at sa lahat ng araw ng ating buhay. Meron tayong sinasabing a unique offer. Unique offer, sinasabing isang natatanging alok. Yung sinabing unique, ibig sabihin niya natatangi. Pag sinabing natatangi, walang kapares yan. Walang katulad yan. Hindi mo matatanggap kahit kanino dahil unique. Pag sinabing unique, walang kapares, walang katulad. Walang kamuka, nag-iisa lang. Kaya sinabing natatangi unique, meron tayo sinasabing isang natatanging alok. Last verse, maghanda tayong manugtog, magpaawin. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 12, versikulo 26, ito po nakasaad. Kung ang sino man tao maglingkod sa akin, ay susunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon naman at doon ang aking lingkod ko. At kung sino man tao maglingkod sa akin, ay siya'y paparangalan ng Ama. Palakpakan natin ang ating malapit. Last verse na, pumalakpak tayo ng may pasasalamat na tumatanggap sa alok ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, anong ginagawa niya? Meron siyang heart of service, sumusunod sa akin. Kung saan ako naroon, naroon naman ang aking lingkod. Hindi ka humihiwalay sa mahal na Panginoon. Kung nasa ng mahal na Panginoon, nandun ang ating mahal na Panginoon. Hindi ba? Kung saan tayo dalhin, doon tayo. Ilang araw na lamang. Saan tayo? Ilang araw na lamang. Saan tayo sa February 9? Saan tayo sa February 9? Anong gagawin natin sa Luneta? Magpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi ba mamamasyal muna tayo? Paikot-ikot, pag-uwi tsaka tayo pupunta, kunyari pasayaw-sayaw. Nakaharap pa sa camera. Hindi ba ganon? Aalis tayo na maaga sa ating tahanan. May kanya-kanya kayong bus, sasakyan na inyong inalkila. Kayo-kayo na nag-usap dyan. Dapat, pag sinabi nyo ang meeting place at time ay ganito, dapat nandun kayo mas maaga pa sa pinag-usapan nyo. Walang tampuhan. Hindi nyo sasabihin, sister naman, 1 minuto lang, iniwan nyo pa ako. Bakit ka nagpalit ng 1 minuto? Maaga kayong dumating lang sabay-sabay. Pagka due time na,
aalis kayo, darating kayo sa Luneta. Pag dumating kayo ng maaga sa Luneta, anong gagawin? Mamamasyal? Doon lang kayo sa tent natin. Meron tayong tent, magdikit-dikit tayo ron. Kung kayo nagutom, di kumain kayo. Pagkatapos nung kumain, pwede na kayong lumuhod, pwede kayong umupo, kahit hindi pa nagsisimula, magpuri na tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan ang purpose kung bakit tayo nasa Luneta. Hindi tayo nasa Luneta para kamustahin si Jose Rizal. Hi, Jose Rizal, kamusta ka na? Long time no siya, tagal natin hindi nagkita. O kaya yung dalawang kalabaw doon, ikaw naman, namamasyal ka, di ba dapat nasa bukid ka? Ba't nandito ka sa Luneta? Sinasabi ko lang sa iyo kasi naririnig ko ron. Mga istambay doon, ganun lang usapan nila eh. Kasi gusto nilang mag-happy-happy. Nagpapatawa sila isa-isa, pero hindi natin kailangan yon. Nasa Luneta tayo para magpasalamat na pabilang tayo sa ministeryong ito na ngayon ay 50 years na. 50 years na existing. Sinasabing signs and wonders and miracles, meron tayo at yan ay ating nasaksihan. Naganap sa ating buhay, nagbago ang ating buhay, gumaling ang ating karamdaman, ilango tayo ng Panginoon sa ating kahirapan, ilango ang ating mga kaluluwa sa lugar ng kabulukan sa impyerno, ginawa tayong tagalangit ng ating mahal na Panginoon. Kaya nasa Luneta tayo, pasasalamat natin yan. Natanggap natin ang open ng mahal na Panginoon. Ngayon meron tayong sinasabing unique open. Sabi ng ating labas sa mga minamahal, tayo daw ay pararangalan ng ating amang nasa langit. Kung nasaan ang ating malapel, nandun na kanyang tupa at tayo ay pararangalan ng ating amang nasa langit. Nang ibig sabihin, dumating man ang rapture sa Luneta, kasama tayong sasalubungin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi pa mag-rapture sa February 9 at tayo'y magkita-kita pa sa ating pananambahan, humaba pang panahon ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon at tayo'y tumandat, pumikit ang ating mata, pipikit ang ating mata, didilat tayong may karangalan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Wala tayong sasayangin sandali. Hindi natin pagsisisihan. Bakit natin tinanggap ang alok ng ating mahal na Panginoon? Hindi natin pagsisisihan. Bakit tayo narito mula pa kaninang umaga hanggang ngayong oras na bumabalik ang ating kamay. Nagpupuri tayo. May kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa ay may kagantihan. Tayo mismo ang tatanggap ng parangal mula sa ating mahal na Panginoon. Ang tawag dyan ay unique offer. Sinasabing ang isang natatanging alok ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon dahil tinanggap natin ang the best offer, ang alok ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Meron kayong dalang bisita, dali niyo sila sa harapan. Kung nasa labas sila, puntahan nyo sa inyong mga sasakyan. Sabihin nyo sa kanila, inaalok sila ng ating mahal na Panginoon. Ang dapat nilang sagot, don't say no to Jesus. Huwag mong sabihin, ayaw ko Panginoon. Awitin natin yan sa wikang Tagalog. Kaibigan, dinggin ang tawag ni Jesus. Kaibigan, dinggin ang tawag ni Jesus. Dinggin natin ang tawag na harapan. Talikuran mo. Talikuran mo ang kasalanan. Ikaw ay iniibig. Ikaw ay iniibig niyang lubusan. Pagmamahal. Pagmamahal niya ay Walang hanggan ang pagmamahal sa'yo ng ating mahal na Panginoon. Kaibigan, dinggin ang tawag ni Jesus. Hallelujah. Talikuran mo ang kasalanan. Ikaw ay inibig niya ng Ikaw ay inibig niyang lubusan.
purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po sa ating beloved singers. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, tulad sa ating napakinggan, may napakagandang alok sa bawat isa sa atin. Kaya panahon upang ating tanggapin ang the best offer na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kaya sa inyo po mga minamahal na mga baguhan, kayo po'y tunay na pinagpala sa araw na ito. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagdala rito sa inyo sa buong katotohanan. Inyo pong napakinggan kung papaano kumikilos ang mapagpalang kamay sa bawat mananampalataya sa ministeryo pong ito na pagsasakatuparan lamang tanda ng isinasaad sa banal na kasulatan. Kaya't sa atin mga minamahal na mga baguhan, narito po ang 4 na reglamento ng kaligtasan na kinakailangan po ninyong tanggapin upang mabuksan ang mga dungawan sa langit at kayo man din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Kaya't ang una na reglamento ay ang pananampalataya. Na kinakailangan sumampalataya ka na may nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit, nagpakilala bilang tao at namatay, ipinago sa krus, alang-alang sa kaligtasan ng buong mundo. At muli siyang nabuhay upang patunayan na may nag-iisang Diyos lamang, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At ang pangalawa ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi, sincero, nasa puso nating na pagsisisi. Sa panahon na nakita ng ating dakilang Diyos, nais nyo ngang maging banal sa kanyang banal na harapan, ikaw rin ay tutulungan ng ating dakilang Diyos. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesukristo. Sabi ng Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. At ang panghuli, pang-apat, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay ang mahal na Panginoon na mismo ang magbabautismo sa inyo. Sa panahon na inyong pagdadalo sa ating mga banal na gawain, nakita ng Diyos na nais nyo ngang sinusunod nyo ang kanyang banal na kalooban. Sa takdang panahon, ang bautismo na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ito rin po ay darating sa inyo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya't sa ating mga minamahal na mga baguhan, kindly lamang po pakitaas ng ating mga kamay. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakila't mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po'y isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakamali, pagkakasala. Humihingi po ako sa iyo ng kapatawaran, Ama. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na pa ako sa iyo. Mula ngayon, hanggang sa iyong pagbabalik, tulungan mo po ako masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal mong dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili pong nakataas ang ating mga kamay. Kami na po ang mananalangin para sa inyo. Mapagpala po namin, Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangunat panalangin ng aming beloved parents in the Lord. Your in time prophet, O God, mahal na Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa mga kaluluwang ito. Taos pusong tumatanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin namin sa iyo, O Diyos. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa, sa katotohanan. Ito na rin po ang kanilang simulain ng paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray in Jesus' name.
In Jesus' name. Kaya't mga minamahal sa ating mga minamahal na mga baguhan, mangyari po na huwag niyo pong lisanin ang lugar na ito na hindi niyo po nagawa ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Kaya't upang maging kayo man din ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Kaya't para sa ating prayer for the sick, atin pong tinatawagan, my beloved co-preacher, Benedict Forlahi. God bless you, beloved brother Hope, my beloved co-preacher. Mga minamahal, tayo po idadako po sa lahat ng ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, ang lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang ating pong Diyos, siya po ay buhay, siya po ay tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po ay manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin po ng aming pong minamahal, ginanggal ng Pastor Evangelist Wildes Adalmida, kami po, mahal na Panginoon, ay lumalapit sa unang biyaya, humingi kami ng kahabagan, sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang sa ibang na kalooban, kahabagan mo kami patawain po ang bautis sa amin, O Diyos, at nakikita mo, mahal na Panginoon, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tugon mo ang lahat ng kahilingan sa iyo. Mahal na Panginoon, at patuloy po namin dalangin, O Diyos, ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay ng mga beloved children, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga kapamanggagawa, lahat ng aming mga minamahal ng mga kapatiran, tugunin mo ang lahat ng pangailangan ng mga anak sa mga pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, mga minamahal. Atin pong ipatong ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi kung nasaan nandoon yung karamdaman, sama-sama natin palayasin mga problema. Ito po ay malutas sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palayasin upang pagpal namin Ama, Diyos na makapangyarihan, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan mo, in Jesus' name, sama-sama namin pinapalayas lahat ng masamang espiritu, mga problema, mga kahirapan, karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, be healed right now in Jesus' name, hallelujah, by Jesus began in Jesus' name, problem be solved in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, demons of carnality, pride, vainglory, cast out in Jesus' name. Demons of alcoholism, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Demons of kahirapan, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taos-pusong